Ay naku, dito muna ho tayo. Yung mga kakamping mukhang ano mukhang maiinis kayo sa makikita nyo. Eto oh, eto oh, si Guanzon mga kababayan. Ano to, nakikiano na siya, nakiki-DDS na si Guanzon, no? Sumanib na to sa Guanzon. Alam ko galit na galit to kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ano? Hanggang ngayon ho, mga kababayan. Samantalang pong yung ibang mga kakamping nila, or pwede ko bang sabihin na majority nung kakamping ay sumusuporta na o sinusuportahan kahit papaano si Pangulong Bongbong Marcos? Samantalang etong si Guanzon hanggang ngayon ay bitter pa din. Eh baka dahil nandun pala sa DDS, mga boss chief amo sir, no? Si Digong pala ang pinapaniwalaan. Siguro ho, mga bossing, etong si Rowena Guanzon, alam nyo mga kababayan, bigyan ko kayo ng bigyan ko kayo ng, ano tawag dito? Bigyan ko kayo ng, kumbaga, dahilan kung bakit natalo po yung mga kandidato ng kakamping dati, mga boss. Dahil po dito kay Rowena Guanzon, no? Kasi po ang ginawa, mga kababayan, inubos niya yung oras nung mga senador. Yung kakasigaw lang ho, mga kababayan, nung 2022 election to kakasigaw lang ho, kakasigaw ng bangag si Marcos, nagkokok si Marcos. Ayun, ubos yung oras ng mga senador. Meron pa nga pong mga nagagalit na senador na hindi nila maipaliwanag yung plataforma nila. Nangakala siguro ni Guanzon kapag siya ay umaakyat sa entablado, natutuwa din yung tao. Mga bossing, no? Kaawa-awa yung mga senador po nila, yung tumatakbo na senador, imbis na sila po ang maging highlights, no? Pagkatapos po ni Atty. Leni Robredo, hindi. Nagiging highlights o hina-highlights ni Guanzon yung kanyang sarili. No? Yung tipo bang may dala pa siyang boxing glove, yung sumisigaw, yung may Coca-Cola pa siyang dala-dala. Yun po ang pinaniniwalaan ko na nakapag-ubos ng panahon, oras, hindi na isalaysay ng mga kakamping na mga senador yung kanilang mga plataforma de gobyerno. O ngayon, tapos makikita natin, ayun, nasa Team Kibuloy daw. Sabi ni Richard, hey Darian, kaibigan nung kaibigan natin niya si Mark Gamboa, Team Kibuloy, be like. Parehas pa namang attorney to. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, yun ang problema, nakapokus sila sa paninira, walang plataforma. Hindi, actually, yung mga kakamping na senador na tumatakbo noon, meron silang plataforma de gobyerno eh. Kaso, si Guanzon, mga kababayan, kinukuha ng kinukuha yung oras. Di ba? Eto, si Hey Darian, alam natin, kakamping yan. Di ba? Alam natin, kakamping yan, mga bossing. Pero, dito sa linagay niyang Team Kibuloy, be like, mga kababayan, pagbanat na din huyang kay Guanzon eh. Biruin mo, sasama ka dito. Hate na hate po ng mga kakamping. Di ba? Ang mga Duterte, sabi ni Shiro Kansaki, dapat iwasan na nila yan. Tingin ko madaming iiwas dito at madaming hindi na maniniwala dito kay Guanzon. Ano po? Kung meron mang bumaliktad, no, sa mga kakamping, eto yun si Guanzon. Dahil po, yung majority naman po ng mga kakamping, mga bossing, kakamping pa din sila. 100% pa din silang kakamping. Kaya lang, although sumusuporta sila kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pero hindi pa din sila bumibitaw doon. No? Nagugustuhan lang po nila ang patakbo ng ating Pangulo. Sabi nga nung iba dyan, Diyos ko po, kami susuportahan namin 100% si Pangulong Bongbong Marcos. Wag lang si Duterte. Tapos yun, ano tawag nila dyan dati? Mamabing. Malamang madami na pong magtampo at malamang madami ang magalit na dito. Tingin ko po yung pagpo-post ni Richard Haydarian na yan, mga kababayan, banat po yan kay Guanzon eh. Ano?
Tingin ko, madami ang magsasabi dito, iwasan na natin si Rowena Guanzon. Di ba, Jack Mende, matatalino ang mga kakamping. Oh, hindi basta-basta yan. Oh, susuporta sila, posibleng sumuporta sila kay Pangulong Bongbong Marcos, pero hinding-hindi doon sa mga Duterte, mga kababayan. Dahil alam nila yung mga likaw ng bituka nung mga yun. Di ba? Mga kaparian, ayaw na ayaw sa mga Duterte. Lahat to. Kaya nga ho, tingnan nyo mga kababayan, mga boss, si Pamo, sir, kung ano ang nangyayari doon sa kanilang mga senador na tumatakbo, no? Yung mga PDP na nabahiran po ng pangalang mga Duterte o nasama po sa mga PDP laban. Ano po? Let Kulelat. Kulelat. Sama nyo na po si Marcoleta dyan. Kulelat, mga kababayan. Ewan ko kung napag-aralan ba ni Guanzon yung kanyang hakbang na yan. Di ba? Green pa yung nasa baso niya. Or talagang baka DDS talaga siya. Di ba? Oo nga, basta walang koto, walang buhok. Sabi ni Renato Romano. Ay, nako, Mama Bing. Ako 100% iiwasan po to ng mga kakamping. Aayawan po nila to. Dahil ang numero uno na talagang ayaw nilang suportahan ay ang mga DDS. Sabi ni Jack Mende, kaming mga kakamping nag-iisip, mga Duterte, walang isip. Sabi ni Jack Mende, ayan, pakita ko sa inyo. Di ba? Ayaw po nila, yung mga totoong kakamping, ayaw po nila sa mga sa mga utu-utu lang at sa mga BO-BO po, mga boss. Okay? So ngayon, dumako tayo. Nandiyan na po kasi si Pambansang Nanay, kaya dumako muna tayo kay Atty. Claire Castro, mga kababayan. May balita po siya dito. Tungkol po doon sa gumuho na, tawag doon? Tulay. No? Sabi nila dati doon sa tulay na yon 2019 yata, mga 2019. Sigaw. Tatak Duterte! Tatak Duterte daw ho, mga kababayan. No? Tingnan nyo si Tatay Digong. Yan ang mga nagagawa ng Duterte sa ating bayan. Ganun daw ho. Talagang kine-claim nila eh. Kanila nga daw ho, mga bossing. Pero nung bumagsak po, si Pinoy na po ang gumawa nun. Si Pinoy na po ang nun. May kasalanan. Hindi na po sila.